Ang palabas ay nagbubukas sa isang pagpapakilala sa ating pangunahing tauhan, si George, isang 18 taong gulang na batang babae. Siya ay huminto kamakailan sa kolehiyo, dahil wala siyang gana na mag-aral o magtrabaho. Wala ring kaibigan si George at mas gusto niyang manatili sa bahay at walang ginagawa buong araw. Ito ay labis na ikinairita ng kanyang ina, si Joy, na nagpapayo sa kanya na gumawa ng isang bagay sa kanyang buhay. Bilang resulta, sila ay patuloy na nagtatalo at nagkaroon ng isang napakahirap na relasyon. Bukod sa kanyang ina, nakatira si George kasama ang kanyang ama, si Clancy, at ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Reggie. Itinuturing niyang invisible sa kanya si Reggie dahil wala silang pagkakapareho at hindi close. Isang umaga, ginising si George ng kanyang ina, na pinilit siyang umalis ng bahay at maghanap ng trabaho. Nang walang ibang pagpipilian, tumungo siya sa ahensya ng pagtatrabaho, kung saan nakilala niya ang isang opisyal na nagngangalang Dolores. Tinitingnan ng babae ang kanyang papeles at ipinaalam kay George na hindi siya makakahanap ng magandang trabaho dahil wala siyang karanasan sa trabaho o tamang edukasyon. Pinayuhan din siya ni Dolores na itigil na ang pagiging miserable at ngumiti sa kanya at sinabing magpursige siya kung gusto niyang maging malayo ang marating niya sa buhay. Ngunit nasaktan si George sa komento at walang pakundangan niyang ininsulto ang babae, sinabing hindi pa siya ganoong katanda para dito. Ito ay labis na ikinagalit ni Dolores kaya ipinadala niya ang babae sa basement upang magtrabaho bilang isang file clerk. Kalaunan ay nalaman ni George mula sa isang katrabaho na itinatalaga lamang ni Dolores ang trabahong ito sa mga taong talagang kinaiinisan niya. Kasunod nito, ginugugol ni George ang natitirang bahagi ng araw sa pag-iwas sa trabaho, madalas na pumupunta sa banyo upang makinig ng musika. Napagtanto niya sa lalong madaling panahon na hindi lang siya ang nagpapabaya, dahil ang iba ay naglalaro ng mga video game o naninigarilyo. Sa paglipas ng mga araw, lalong nagiging pabaya si George sa kanyang mga tungkulin, at nawalan pa siya ng ilang mga file. Gayunpaman, sa halip na subukang hanapin ang mga ito, ipinagkibit-balikat na lamang niya ito at hindi nag-abala pang maghanap. Sa tanghalian, lumabas si George para kumain at pagkatapos niyang kumain, bumalik siya sa opisina. Samantala, iniulat ng mga balita na ang isang istasyon ng kalawakan ng Russia ay mahuhulog sa karagatang Pasipiko gaya ng inaasahan. Ngunit ang ilang mga lobby, kabilang ang isang zero-gravity na upuan sa banyo, ay maagang dumating at paparating na sa west coast ng US. Sa kanyang paglalakbay, isang estranghero ang lumapit sa ating bida at nagtanong kung ang kanyang pangalan ay George. Hindi niya ito pinapansin, ngunit muli siyang pinigilan ng lalaki at binanggit ang kanyang gitnang pangalan, na ikinagulat niya. Nakaramdam ng kilabot, lumakad si George, ngunit nagawa niyang hawakan ang kanyang buhok at nag-iwan ng mga nakakatakot na marka. Pagkatapos, biglang bumagsak ang zero-gravity toilet mula sa space station at aksidenteng tumama sa kanya. Nagdulot ito ng pagsabog, at ang mga tao ay nagsimulang tumakbo ng galit na galit para sa kanilang buhay. Makalipas ang ilang sandali, tumayo si George, nalilito, dahil mukhang maayos na siya pagkatapos ng nangyari. Ngunit hindi nagtagal, nilapitan siya ng isang lalaking nagngangalang Rube at ang kasama nitong si Betty. Ipinaalam nila sa kanya na siya ay namatay at tinatanggap siya sa kabilang buhay. Sa sandaling ito, sa wakas ay napansin ni George ang kanyang patay na katawan at napuno ng pagkabigla. Tumanggi siyang tanggapin ang kanyang kamatayan, iginiit na napakabata pa niya para mamatay. Gayunpaman, pinigilan siya ni Betty, sinabing wala siyang ginawang makabuluhan sa kanyang buhay. Pagkatapos ay ipinakilala ng dalawa ang kanilang sarili bilang mga Grim Reaper, na may tungkuling kumuha ng mga kaluluwa mula sa mga patay at gabayan sila sa kabilang buhay. Pagkatapos nito, dinala nila si George upang makita ang kanyang autopsy sa ospital, kung saan ang kanyang mukha ay halos hindi makilala. Napailing si George sa nakita ngunit mas lalo siyang nanlumo sa katotohanang ang unang humawak sa kanyang hubad na katawan ay isang coroner. Ang eksena ay pagkatapos ay pinutol sa ilang araw mamaya, kung saan sinamahan ni George ang mga Grim Reaper sa kanyang libing. Doon, napansin niyang nalungkot ang kanyang ina sa kanyang pagkamatay, na ikinagulat niya dahil palagi silang nag-aaway noong nabubuhay pa siya. Ngunit ang pinakamasakit sa kanya ay ang makita ang malungkot na kalagayan ng kanyang nakababatang kapatid na babae na noon pa man ay hindi niya pinapansin. Sa panahon ng libing, natuklasan ni George na bagaman hindi siya nakikita ng mga tao, perpektong nakikita nila si Rube. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang pagiging isang Grim Reaper ay may ilang mga pribilehiyo. Isa na rito ay ang mamuhay siya sa piling ng mga tao at makihalubilo sa kanila. Pagkatapos ng libing, pumunta si George sa isang kafe kasama ang mga Grim Reaper at nagtanong kung bakit hindi pa siya nakakapunta sa langit o impyerno.
Ipinaliwanag ni Rob na mayroon silang isang espesyal na gawain para sa kanya, at siya ay magiging isang Grim Reaper tulad nila. Ibinunyag niya na ang bawat Grim Reaper ay dapat magpasa ng isang tiyak na bilang ng mga kaluluwa bago ma-promote. Lumalabas na ang lalaking humipo kay George bago ang kanyang kamatayan ay isa ring Grim Reaper, at siya ang kanyang huling kaluluwa. Dahil na-promote siya at umalis sa trabaho, kailangan na siyang palitan ni George ngayon. Kakailanganin niyang manatili sa Earth pansamantala at mabigyan ng pisikal na katawan. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay magmumukhang iba sa mga buhay na tao, bagamat siya ay magmumukhang pareho sa mga patay. Naiinis si George sa ideya ng ibang trabaho, ngunit wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ang kanyang kapalaran. Sa susunod na eksena, dumating sila sa isang tabing kalsada at nasaksihan ng isang kamatayan, kung saan ang isang Grim Reaper na nagngangalang Roxy ay umani ng isang taong namatay mula sa isang piano na nahulog sa kanyang ulo. Sa sandaling ito, napansin ni George ang isang maliit na nilalang na gumagalaw sa gusali at nagtanong kung ano ito. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Rob na tinatawag itong Graveleng, isang nilalang na nagdudulot ng mga aksidenteng tulad nito at tumutulong na matupad ang tadhana ng mga bagay. Gayunpaman, binabalaan niya siya na pinakamahusay na huwag silang abalahin, dahil nasa kanila ang kanilang papel sa balanse ng buhay at kamatayan. Susunod, ipinakilala ni Rob si George sa isa pang Grim Reaper na nagngangalang Mason, na katatapos lang umani ng 2 patay na adik sa droga. Pagkatapos ay inutusan ni Rob si Mason na maghanap ng apartment para kay George at hiniling din sa kanya na ituro sa kanya ang kanilang mga paraan. Lumalabas na ang mga Grim Reaper ay lumipat sa mga bahay ng mga patay na tao at umalis lamang kapag may ibang tao na lumipat doon. Bilang resulta, dinala siya ni Mason sa isang apartment kung saan kamakailan ay namatay ang isang grupo ng mga kriminal. Natakot si George sa paningin ng lahat ng mga brutal na bangkay, ngunit hindi nabigla si Mason. Pagkatapos ay sinimulan niyang pagnakawan ng mga patay na kriminal, na ikinagulat niya. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Mason na ang mga Grim Reaper ay hindi binabayaran para sa kanilang trabaho, kaya kailangan nilang pagnakawan ang mga patay upang magkaroon ng pera. Sa mga susunod na araw, nakikipag-hangout si George kasama ang iba pang mga Grim Reaper at pinapanood sila habang kinukuha nila ang mga kaluluwa ng ibang tao. Pagkaraan ng ilang oras, binigay ni Rob sa kanya ang kanyang unang misyon, dapat niyang dalhin ang kaluluwa ng isang pasaherong nagngangalang Christy sa isang tren. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya na ang kamatayan ay magiging napakarahas, kaya mas mabuti para sa kanya na magsuot ng seatbelt. Pagdating sa tren, pumunta si George sa kanyang itinalagang upuan, at pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na babae. Ipinapalagay niya na ang babae ay si Christy, at masama ang pakiramdam para sa kanya, sa pag-aakalang kailangang wakasan ang kanyang buhay. Gayunpaman, makalipas ang ilang segundo, isang batang babae ang pumasok, at napansin ni George ang isang Graveleng sa di kalayuan, na umuungol sa kanya. Sa wakas ay napagtanto niya na si Christy ay ang maliit na batang babae na kakapasok lang. Maya-maya, nagsimulang umandar ang tren, at ang oras ng kanyang kamatayan ay papalapit na. Sinubukan ni George na hawakan si Christy upang kunin ang kanyang kaluluwa, ngunit nakaramdam siya ng kakilakilabot at hindi niya kayang gawin ito. Kaya't nilapitan niya ang batang babae at sinubukang makipag-usap. Iminungkahi ni George na lumipat siya sa ibang upuan, ngunit sa sandaling iyon, lumitaw ang isang gwardya at pinutol ang kanilang pag-uusap. Pinagbawalan niya si George na makipag-usap kay Christy, na naglalakbay nang wala ang kanyang mga magulang at nasa pangangalaga ng mga tauhan ng tren. Ngunit sa sandaling ito, biglang lumihis ang tren at bumagsak sa isang bangin sa kakahuyan. Habang nagkakagulo ang mga pasahero, mabilis na sinunggaban ni George si Christy at pilit na sinubukang iligtas ito. Nang sa wakas ay huminto na ang tren, nilapitan ng gwardya ang tren at sinuri ang eksena. Siya ay napanatag ng malaman na lahat ay nakaligtas sa marahas na pag-crash, kabilang si Christy, na pinrotektahan ni George. Susunod, ang mga nakaligtas ay nanatili sa kakahuyan, naghihintay ng tulong, at napansin ni George si Rob sa di kalayuan. Nilapitan siya nito, at agad siyang pinagalitan dahil sa hindi niya nagawang trabaho. Ipinaliwanag ni George na hindi niya ito magagawa dahil si Christy ay isang maliit na babae na may maraming pagkakataon para sa buhay. Gayunpaman, tumugon si Rob na dapat harapin ng lahat ang kamatayan, at nakasulat na ang kanyang kapalaran. Binalaan niya ito na kung hindi mamamatay ang bata, magsisimulang mabulok ang kaluluwa nito sa loob ng kanyang katawan, na magiging dahilan upang magdusa lamang siya. Pagkatapos ay nakiusap si George kay Rob na siya na ang gumawa nito, ngunit tumugon siya na dahil ang gawain ay nakatalaga sa kanya, siya lamang ang makakagawa nito.
Kahit masakit sa damdamin, bumalik si George kay Christy at hiniling na ipikit niya ang kanyang mga mata. Ang maliit na batang babae ay sumunod, pagkatapos ay kinuha ni George ang kanyang kaluluwa at hinatulan siya ng kamatayan. Ang iba pang mga pasahero ay natakot sa kanilang nasaksihan, ngunit si George ay lumayo upang samahan si Rube sa kakahuyan. Nakilala ng dalawa ang kaluluwa ni Christy, at pagkaraan ng ilang segundo, isang landas ng liwanag ang lumitaw sa harap nila. Ito pala ang pinto sa langit, kung saan masayang pumasok ang batang babae. Samantala, ang dalawang Grim Reaper ay lumuluhang nanunood habang siya ay nawala sa liwanag. Ang eksena pagkatapos ay pinutol sa bahay ni Joy, kung saan nakatanggap siya ng pagbisita mula sa kanyang kapitbahay. Lumalabas na ang kanyang maliit na anak na babae, si Reggie, ay nagsasabi sa iba na hindi siya pinapayagan ng kanyang ina na gumamit ng banyo. Galit na isinara ni Joy ang pinto at agad na hinarap si Reggie kung bakit siya nagkakalat ng mga kasinungalingan ng ganito. Kalmadong sagot ng dalaga na sinabi lang niya ito para payagan siya ng kanyang mga kapitbahay na gamitin ang kanilang banyo. Nang marinig ito, nagulat si Joy at binalaan siya na huwag na itong ulitin, dahil maaari siyang maaresto dahil sa pang-aabuso sa kanyang anak. Makalipas ang mga araw, nakatanggap si Joy ng tawag mula sa paaralan ni Reggie, na ipinaalam sa kanya na ang babae ay nagnanakaw ng mga upuan sa banyo. Itinulak nito ang babae sa sukdulan at nauwi sa brutal na pagsaway kay Reggie. Ipinapaalam din niya sa kanyang asawa ang sitwasyon at iminumungkahi na kumonsulta sila sa isang psychologist ng bata. Gayunpaman, tumanggi si Reggie na magpatingin sa isang therapist, kaya tiniyak sa kanya ng kanyang suportadong ama na hindi nila siya pipilitin. Sinabi rin niya kay Joy na hindi siya sumasang-ayon sa kanyang malupit na diskarte, na nagdulot ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng mag-asawa. Sa kabilang banda, nahihirapan pa rin si George na mag-adjust sa kanyang bagong buhay. Pakiramdam niya ay napakalupit ng kanyang trabaho, dahil ayaw niyang magdulot ng paghihirap sa iba. Kaya't nagpa siya siyang huminto at hindi nagpakita sa karaniwang pagpupulong ng mga Grim Reaper. Matapos siyang mabigong magpakita, dumating si Rube sa kanyang apartment para kausapin siya. Ngunit nagpa siya si George na huwag buksan ang pinto at sinikap niyang isipin na wala siya sa bahay. Ilang sandali pa, napagod si Rube sa paghihintay kaya iniwan na lang niya ang susunod na pangalan sa listahan ng mga namamatay at lumayo. Ngunit tumanggi si George na hawakan ng sheet, na kinukumbinsi ang sarili na hindi niya ito problema. Pagkatapos ay ginugugol niya ang araw sa panunood ng telebisyon, sinusubukang kalimutan kung ano ang dapat niyang gawin. Sa gabi, dumating ang oras para sa ibang tao na mamatay, at isang gravel lang ang bumisita sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, binaliwala lang ito ni George at nagpas siyang matulog. Kinabukasan, nakatanggap siya ng tala sa kanyang pintuan, na humihingi ng upas sa may-ari. Natigilan si George at napagtanto niya na kapag hindi niya ito binayaran, siya ay mapapaalis sa lalong madaling panahon. Desperado, lumapit siya kay Mason para sa payo, at sama-sama nilang sinubukang magnakaw ng pera mula sa mga metro ng trapiko. Ngunit naputol ang kanilang plano nang sila ay magambala ni Roxy, na nagtangkang sagasaan sila gamit ang isang trap. Sa puntong ito, dumating din si Betty at ipinaalam kay George na ipinatawag siya ni Rube sa morgue. Pagkatapos ay dinala tayo sa morgue, kung saan ipinapaalam ng mga Grim Reaper sa coroner na sila ang mga kamag-anak ng namatay at humiling ng privacy. Pagkatapos nito, ipinakita ni Rube kay George ang bangkay ng namatay na lalaki na aanihin sana niya kahapon. Sinabi niya na siya ay patay na, kaya ang misyon ay nagawa kung ginawa niya ito o hindi. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ni Rube na hindi niya pinalaya ang kanyang kaluluwa. Nakakulong pa rin ito sa loob ng katawan, dahilan para magdusa siya. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na hawakan siya, at si George ay walang pagpipilian kundi ang gawin ito. Sa sandaling gawin niya ito, ang kaluluwa ng lalaki ay napalaya, at nagpapasalamat siya sa mga Grim Reaper, na sinasabing siya ay nasa matinding pagkabalisa sa kanyang patay na katawan. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Rube kay George na kung wala sila, ang mga kaluluwa ay makukulong ng walang katiyakan, at kasalanan niya kung bakit nagdusa ng matagal ang lalaki. Isinaad din niya na ito ang kanyang trabaho at hindi niya maiiwasan ang kanyang responsibilidad magpakailanman. Pagkatapos ay pinayuhan siya ni Rube na hanapin ang isang bagay na gusto niya sa mundong ito at panghawakan ito, para magkaroon siya ng dahilan upang magpatuloy. Nang maglaon, sobrang namimiss ni George ang kanyang pamilya kaya pinuntahan niya sila sa labas ng kanyang lumang bahay. Kasabay nito, muling binisita ni Joy ang isang kapitbahay na nagpahayag na nagnakaw si Reggie ng isa pang upuan sa banyo. Nagalit si Joy at nagmamadaling pagalitan ang kanyang anak, ngunit wala na siya saan man. Samantala,
Nakita ni George ang kanyang kapatid na babae na palihim na lumabas sa bintana na may dalang backpack at nagpas siyang sundan siya. Hindi nagtagal ay dumating siya sa harap ng isang malaking puno at laking gulat niya nang matuklasan na itinago ni Reggie ang lahat ng mga ninakaw na upuan sa banyo bilang parangal kay George. Dahil dito, labis siyang nakonsensya at nagsisisi siyang hindi naroroon para sa kanyang kapatid noong nakaraan. Determinado na ayusin ang mga bagay, nagpa siya si George na manatili sa Earth at gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang matulungan si Reggie. Kinaumagahan, nagpakita siya sa ahensya ng pagtatrabaho at muling nakilala si Dolores. Sa pagkakataong ito, nag-iba siya ng diskarte at kinakausap ang babae ng may magiliw na ngiti. Hanga si Dolores sa kanyang alindog at nag-aalok sa kanya ng magandang trabaho bilang isang office secretary. Pagkatapos ay nagtapos ang pelikula na sa wakas ay tinanggap ni George ang kanyang bagong buhay at kumuha ng bagong pagkakakilanlan sa ilalim ng pangalang Mildred. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.